nagiging option namin ngayon. If worst comes to worst, we will move to the Atlantic. Hello guys! Welcome to Jill Incan at ito ay madaling araw nga Saturday, November 22nd at tayo ay napahinto dahil sa mahabang train na ito. Wala tayong magagawa kundi huminto at mag-abang kung kailan matatapos ang train na ito. So ngayong umaga nga, madaling araw ay papunta kami sa Domestic Airport of Edmonton. At ito na nga ang araw na kung saan ihahatid na namin ng aking dear mother pauwi ng Pilipinas. So pasensya na muna sa aking windshield na hindi masyadong malinis. Pero ngayon nga guys ay napakaaga ng aming gising 4:30 at dahil maaga yung kanyang flight, syempre kailangan tayong maging maaga sa paghatid sa airport. At ito, para makita nyo anong itsura ng airport, hindi masyadong busy ang domestic airport dito. At napakalinis niya, napakaluwang. At sakto rin naman guys na maganda yung weather. Well, malamig naman talaga as always. Pero hindi siya snowy or freezy morning. Talagang parang normal na malamig lang dito guys sa Edmonton. At ito, malapit na tayo. At yun nga, nagpapasalamat tayo sa ating dear mother for staying with us for 1.5 years. And sinabi ko nga sa aking previous vlog na yes, babalik po siya dito sa Edmonton. So para lang makapag-Christmas, makapag-New Year at birthday doon sa Philippines. Nandun din kasi yung mga kapatid ko at yung mga apo niya kasi kami lang yung nandito sa Canada. At ito, YEG. So YEG, when you see YEG, it means Edmonton. So pag YYC, yan po ay sa Calgary. At ito na nga, kumuha na tayo ng card at andito si ating dear Chris to help us with the luggages na medyo mabigat. Ayan, pero hindi naman siya nag-over baggage dahil sinukat namin para sure na wala tayong extra na babayaran. At ito na nga ay nandito na siya sa loob ng airport. Makikita niyo napakaganda, napakalinis ng airport. Ayan, at napapaisip na rin ako kailan kaya ulit kami muling makakasakay ng eroplano bilang family or as couple. So it's been like 3 years na kaming nandito at di na kami nakakaalis sa loob ng Edmonton. Pero okay lang yan guys, meron pa tayong mga asikasuhin. Ayan, so bago kami umuwi ay mag Tim Hortons muna tayo, breakfast habang nagdadrive pa uwi at pasalubong sa ating kiddos na Timbits. Yan lang guys. Good morning guys, it's happy Monday today at talagang palamig na ng palamig ngayon guys, kaya papasok muna tayo at wow, medyo foggy ha, yung visibility medyo madilim, teka lang ha, foggy, di ko alam kung makikita ng camera. This is 6 o'clock in the morning, parang ang creepy no, tapos creepy. So, medyo may frost na naman siya guys. Kasi yan o, ang ating umaga. Kay ganda. A few moments later. So far, so good ang ating biyahe for today's video. At
Salamat nga at wala pang snow, pero ang forecast is by next week ay magkakaroon ng snow dito sa Edmonton. So, yan din ang isa sa mga kinakabahan ako guys na magwi-winter or snow driving na ako, pero lalakasan lang talaga natin ang loob natin at more prayers na we will always be safe sa ating pagta-travel. At kung meron kayong mga tips about snow driving, please comment down below para naman sa ating mga manonood at para din sa akin. Thank you! A few moments later. Hi guys! It's our split shift Monday. So, ang split shift ko guys is hindi naman every Monday or parang rotational kasi yung schedule namin, umiikot siya. So, depende kung kailan ako ma-assign na ako yung sa split shift. So, depende talaga sa schedule namin. Kaya nag-iiba-iba yung aking schedule, pati yung paggawa ng vlog. Dahil ngayon nga guys ay alam nyo naman na nag-French pa tayo pag gabi. At hindi lang yun, gusto ko pag Saturday, since walang work, although marami kaming errands, kung may mga dental visits, yung mga therapy ng mga bata, or may church activity, ay medyo busy rin tayo doon, maglalaba din tayo, mag-grocery. As much as possible, gusto kong gawin na yung Saturday na yon ay nakakapag-French study ako on my own, no? So, kahit na may ginagawa ako, ay nanonood ako ng mga videos or may audio ako na pinapakinggan. So, more on French talaga, guys. Pero talaga, one month and 2 weeks na tayo, guys, nagpi-French. Pero, ang hirap talaga, no? So, parang iniisip ko, kung mahirap na to, paano pa kaya yung mga B1, B2 level? Dahil nasa A1.2 pa lang tayo, A1.2 level pa lang tayo guys. So, kagabi pinag-aralan namin yung tungkol sa pagbabasa ng time. Although I have a background kung paano magbasa ng time. Pero yung inaral ko pala noon is the way of saying time in a formal way. Meron pa pala silang informal way of saying the time, which is, I think, mas mahirap yung informal way kasi yung formal way, sabihin mo lang siya as is, bahala na sila because naintindihan na nila yon. Pero yung informal way, yung formal way pala guys is the military time that we know. So, okay lang yun guys kung 12 hours, 24 hours, 21 hours, ganyan. So, alam na ninyo yun guys. No? Although ako, personally, hindi ko rin siya alam. Hindi ko siya ginagamit kasi kung 12 o'clock na yun, di ba? Pag sinabing 1500s or 15 hours, no? 12, 13, 14, 15. So, isipin ko pa kung pang ilan. Pero, as long as yung audio, yung nakikinig sa'yo, ay alam naman kung ano yung 15 hours na yon. So, alam na nila yon. Pero, yung informal way naman, guys, hindi siya military time. Parang sasabihin natin na 1:45, 1:15, yung mga ganong time na. Pero, imbis na 20 hours, no? Yung 20 is, teka lang, doon mo tayo sa 15, 12, 13, 14, 15. So, 8 o'clock, diba? 8 o'clock ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong. So, example, yung 8 p.m. ng gabi is 15 hours. So, kung 15 hours yon, pero 8:45 siya, hindi mo sasabihin na 8:45 in French, ha? In French. So, ang sasabihin mo sa kanya is like parang, it's 9 minus 15 or minus quarter in French. So, parang in your mind, iisipin mo pala kung 8:45 siya, hindi siya 8:45. Isipin mo na 9, pero yung words nila is minus in French. Minus 15. So, ganun ang pagsabi ng 8:45. 9 minus 15. So, ayun guys, medyo nakakalito lang talaga. Plus the listening skills again. Kailangan ko talagang masanay na ang aking ears ay masanay sa mga pandinig or pananalita ng French speakers. At syempre minsan kahit na kailangan talaga may pause muna kasi kung walang pause, katulad nung example ng teacher namin, dire-diretso 1 to 12, parang hindi mo pa tapos i-process sa brain mo, may next na naman na question. So yun yung first
first time na pinakinggan namin yung audio, and then sabi niya second time pakinggan natin, but after each question ipopost niya. So talagang kailangan pa talagang mag-process sa brain natin yung bawat question. So yun lang guys. So kung nasaang level na kayo ng French ngayon, please comment down below at ano yung na-experience nyo, kung okay ba. Ayan, kaya natin to guys, laban lang. So napag-usapan nga namin ng mga ka-work ko yung mga pinagdaanan nila bilang nung pag-land nila dito. Syempre many years ago, mga matagal na sila dito sa Canada, na may mga pinagdaanan din daw sila. Pero I think ngayon talagang mas struggle yung mga pinagdadaanan kasi mas maraming requirements ang Canada para sa mga temporary foreign workers, temporary residents dito ngayon, no? If you want to get a permanent residency, talagang paghihirapan natin to guys. At isa nga sa mga pinag-iisipan din namin bukod sa French is kung maraming mga temporary foreign workers, no, na hindi nare-renew yung kanilang mga work permit, at maraming, it's good to know din naman na meron kaming friend na nasa British Columbia ngayon na nag-send sa akin ng message, at I'm so very happy na marinig na na-approve ng kanyang husband sa na-renew yung work permit. Kasi sabi niya dati, tinatanong kinakamusta ko sila kung kamusta yung papers nila dito dahil ma-expired na nga, kailangan nila ng lamia, ganyan. So sabi niya yun, yung airplane is waiting na daw guys. So sabi ko, wag naman ganun, kasi habang nandito tayo sa Canada, it means meron pa tayong chance, ilaban natin. So ngayon nga, sabi niya is answered prayers na natanggap na ng husband niya ang kanyang work permit. So sa kanya na lang in a few days siguro ay darating na din para makontinue yung laban dito sa Canada. So marami talagang umuuwi ngayon, pero sana kung nandito tayo ay pagtuloy lang natin yung laban sa Canada. At yun nga, gusto ko palang i-share sa inyo guys na isa pa yon, meron pa rin kaming kakilala sa Ontario, kasi yung mga kakilala namin is from our church na parang halos sabay-sabay lang kami dumating magkakasunod, pero iba-iba yung mga pathway namin. So ako yung international student, and yung nasa British Columbia is through work permit, at ganun din yung nasa Ontario through work permit din. So kung nanonood kayo, you know who you are. Yan, so mga couple sila, wala silang makasamang mga anak. Yung isa ay may mga anak pero nasa Philippines, medyo malalaki na. Yung isa naman nasa Ontario sila, ay newlywed couple sila na nandito sa Canada. So napakaganda rin na madali lang naman mag-decide or lumaban, kasi dalawa lang kayo, wala kayo masyadong inaasikaso na iba. Tumawag nga ito nag-chat nga ito sa akin sa yung from Ontario, na tinatanong niya kung okay bang mag-international student. So sabi ko, I think mas mabuti kung maghanap ka ng ibang option aside from being an international student. Dahil ang naiisip ko, mahirap talaga maging international student. Bukod sa gagastos ka ng napakalaki, pagkatapos nun ay pagka-graduate mo, may panibagong laban ka na naman, syempre yung PR pathway mo. So ilalaban mo rin yan, katulad ng pinagdadaanan ko ngayon bilang may post-graduation work permit. So nilalaban natin to ngayon, kaya tayo ay pinupuno natin yung hours of work natin at yung French natin. Ayan, so sabi ko sa kanya, naisip ko tuloy yung isa pa naming friend. Ang dami nating friend dito sa Canada pala, pero layo-layo tayo. So yung friend ko, if you have watched my previous vlog, siguro dumaan din sila sa vlog ko na nag-farewell kami sa kanila. In short, farewell lang naman sa video, na nandito sila sa Alberta, pero hindi siya nag-aral dito sa Alberta bilang international student. Sa Ontario siya talaga nag-aral. And they moved here in Alberta hoping na makakuha sila ng permanent residency. So nag-wait sila ng mga 1.5 years until na talagang na-decide niya na, sabi niya baka wala siyang chance dito sa Alberta dahil nga hindi siya graduate dito. So mahirapan siya makapasok sa AOS or the Alberta Opportunity Stream. So kaya ang isang naging ginawa nila is
they moved to another province, which is sa Atlantic. So sa Atlantic guys, merong ibang klaseng PR pathway sila doon at napakaganda ng kanilang PR pathway, which is yun yung isang sinasuggest ko doon sa taga-Ontario na nagtatanong sa akin, since dalawa lang naman sila. Kung mahihirapan talaga sila na makakuha ng work permit or renewal ng work permit or may mag-sponsor sa kanila for Lamia, is mag-move na lang sila. Pero syempre walang sapilitan yun guys, no, kasi mahirap naman masisid. Nagkaroon sila ng maling decision dahil sa sinabi natin. Pero kasi kami guys, personally, yan yung isa sa mga nagiging option namin ngayon. If worst comes to worst, we will move to the Atlantic. Yun guys. So talagang yan yung isa sa mga option namin na talagang pinag-iisipan naming mag-asawa. Although we are a big family, ang hirap kasi na iisipin mo yung mga schooling, yung pag-transfer ng lahat ng gamit na ito. Pero syempre, if it's for the PR, susugurin na natin yun guys. So ano ba yung AAIP na yan? Atlantic, so immigration. So sa Atlantic yun guys, AIP or AAIP yata sa Alberta. So AIP, no, so yung Atlantic Immigration Program nila doon. So yung Atlantic is composed of 4 provinces yan: the Nova Scotia, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, at yung New Brunswick. So may mga na-meet na rin kami doon na may kakilala rin kami doon in New Brunswick and Nova Scotia. At yun nga, yung isa sa friend namin na nandoon nga is they moved there. Ito lang year na ito. So ngayon nga ay naka 6 months na nag-work siya doon. It means natapos na yung probationary sa work at mabibigyan na siya ng papers ng kanyang employer para makapag-submit na siya for provincial nomination program. So napakaganda dahil 6 months lang inantay niya na nag-work, and then tama din na paglipat nila, yung nalipatan niya doon is ang employer niya is nasa designated employer. So kung kayo guys ay nag-iisip na lumipat ng Nova Scotia or the New Brunswick, PEI or the Newfoundland, kailangan nyo lang guys makahanap ng designated employer doon dahil they will support your PR pathway. So basta once maka 6 months ka doon, kung pa-expire na kayo, ay tapos mabibigyan, naka 6 months kayo, mabibigyan kayo ng pwede kayong tulungan na sa mga bridging status siguro kung ma-expired na yon, or pagdating ng 6 months nyo ay katulad nila, nabigyan na siya ng mga papers para ma-submit sa immigration yung kanilang papers. So ngayon guys, ay inaantay na lang nila na ma-nominate sila. Congratulations na agad. So kahit na actually nung nandito siya at nung habang nandun na siya sa Atlantic ay naka 4 times na siyang nakatanggap ng invitation under ng AOS, pero nagtataka pa rin siya bakit siya nabigyan ng AOS or Alberta Opportunity Stream, no? Kasi yung Alberta Opportunity Stream is actually kung graduate kayo ng Alberta. So, pero siya hindi nga siya graduate. So, nagtataka siya. So, please comment down below guys if meron kayong alam na bakit kaya gano'n, no? Yung Alberta Opportunity Stream, minsan randomly nagbibigay sila kahit na hindi ka naman talaga graduate ng Alberta. Dahil hindi lang siya yung nakausap ko na nakatanggap ng invitation for AOS, no, na mag-apply dito. Meron ding isa from Calgary na nalilito talaga siya dahil iniisip niya dapat sa Alberta Tech pathway siya, pero bakit AOS siya na nabigyan ng invitation, eh hindi naman siya graduate ng Alberta. Kaya
tapos nakalagay kasi doon na there is no guarantee for permanent residency doon sa pathway na yon. So ibig sabihin, it's up to you to gauge yourself kung talagang eligible ka dito. Pero dapat bago sila nagbigay ng invitation sa'yo, ibig sabihin, dapat eligible ka na talaga. That nakita nila na eligible ka. Pero bakit kaya ganon, no? Kasi ini-aim talaga niya is the Alberta Tech Pathway, pero yun nga under ng AOS. So hindi ko pa nakakamusta yung aking kakilala dyan sa Calgary, kung kamusta, kung tinuloy ba niya yung invitation na yun. Kasi itong friend ko naman na nasa Atlantic, dahil kahit na 4 times na siyang nabigyan ng AOS, hindi niya na tinuloy dahil mas secured siya doon sa Atlantic immigration program, which is kung meron kang 1 year experience under ng designated employer ka, ay ma-sure yung PR pathway mo na mabibigyan ka ng provincial nomination, or under ng AIP ay 1 year lang to work, ay pwede ka nang maging permanent resident. Ayun guys, so pag-isipan talaga natin yung mga bagay-bagay na nagagawin natin dito sa Canada, yung mga strategies natin. Although kami din, nisip namin kung hanggang kailan kami dito, kung lilipat ba kami ng ibang province para sa PR, o ilalaban natin through the French pathway. So napakahirap lang talaga guys. Kung dalawa lang kami, siguro madali lang lumipat kahit saan, kahit kailan namin gusto. Pero dahil 5 kami, tapos alam niyo yung parang magi-start ulit talaga tayo sa scratch. Actually, nung dumating kami dito sa Alberta, feeling ko ay hindi talaga kami gano'n nahirapan. Dahil nga marami kaming support system dito sa Alberta from our church. Halos wala kaming biniling gamit kasi lahat yon galing sa kanila. Yung 4 beds namin na queen size, 4 beds. So lahat yon binigay nila na hindi yun, although used siya, hindi siya yung talagang madumi, hindi. Tapos alam mo kung sino pa yung gumamit. Example, yung isang bed ay ginamit lang yun ng isang anak nila. And then nagpalit lang ng bed, and yung isang bed is ginamit ng maglolo, lola, ganyan. So ayun, nakakatuwa yung mga kitchen items namin, yung table namin, may pinahiram lang, ganyan. So ngayon meron na rin kami sariling table. Ayun, so pagdating namin doon sa ibang pupuntahan namin, wala kami masyadong kilala, and I think hindi ganun karami, or hindi ganun hindi pa sila magkakakilala yung Filipino community na doon sa pupuntahan namin. So parang iniisip namin it will be really a struggle. Pero guys, wala tayong magagawa. If it's for PR, kailangan nating pumunta doon kung talagang nandun ang ating pathway. So abangan natin guys kung ano nga yung magiging future natin dito sa Canada. Ayan, so maganda naman talaga yung Edmonton, kahit sinasabi nilang Deadmonton. Okay, so para sa amin, life here is okay lang sa amin yung life ng Edmonton, na hindi masyadong busy, hindi masyadong, alam niyo yun, kasi big family na kami. So ayaw na natin ng extra or busy life, kasi sa family pa lang busy na tayo. Yan, so kung lilipat tayo o hindi, abangan natin guys. But we pray for the best kung saan tayo makakuha ng PR, the fastest way. Bakit fastest way ulit guys? Because meron na kaming 18 and 19 years old na anak na hinahabol din namin. Kaya ayaw na namin tapusin yung 3 years, kung ano man yung fastest way. And hopefully nga ay mag-workout din yung ating French dito. Although ang hirap, no, sana may marating naman tong pag-aaral ko ng French kasi ang hirap. Ayan, sana man lang makapasa ako ng mga tumaas-taas naman yung score ko. Although hindi pa ako nakapag-try makapag-exam, pero parang pag sa mga practice pa lang namin, ano ba to, nangangamote na tayo guys. Ayan, so think positive lang tayo kahit ganon. At meron din tayong mapatutunguhan dito. So
Ayun, comment lang kayo guys kung ano yung naisip nyo dito sa ating mga pinagdadaanan ng mga Filipino na nasa Canada, na nag-struggle ngayon, lumalaban para sa PR or yung sa mga work permit nila. Comment down below what are your thoughts, ano yung mga na-experience nyo, narinig nyo. At yun lang guys, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to this channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!